Yan, and start recording mga kalapit na welcome sa isa na namang reaction video. Habang papalapit yung Feast of Black Nazarene, yun ang gagawin nating content ngayon kasi malapit na siya. 'Di ba? Ewan ko kung 9 o ano. Basta alam niyo na yun kung kayo Katoliko. Aalamin natin yung kasaysayan ng itim na Nazareno kung paano nagsimula. Tapos bigyan natin siya ng komento at reaction. Pero ano, ang tawag dito, disclaimer lang kung ano yung pinaniniwalaan nila, nire-respeto pa rin natin yun. Okay? Magbibigay lang tayo ng reaction ayon dun sa ano natin, sa paniniwala naman natin. Pero kung ano yung ginagawa nila, pagpatuloy lang nila yan. Okay? Pakinggan natin. Kalahating siglo ng deboto ng Pong Nazareno si Mang Boy Hongko. 15 taong gulang siya nang mag-umpisa Kalahating siglo. Ano yung 50 years? Correct niyo na lang ako. mamanata. Ngayon, sa edad na 70 anyos, nagsisilbi pa rin siyang ihos ng mahal na Poong Nazareno. Noong kanyang kabataan, isa siya sa mga nakasampa sa andas ng Nazareno para ito protektahan para sa mga debotong nagpipilit itong mahawakan. Kaya sila nagpapakahirap ng gano'n. May pinagkalong sa kilang Nazareno eh. Dahil hindi naman di silang papakahirap ng ganyan kung wala silang natamong Ba't gano'n, no? Halimbawa, tumataya ka ng loto pabalik-balik. Kahit wala ka naman natatamo dun sa loto, pero binabalik-balikan mo. No? Lahat ba yan, kung gaano kadami, lahat ba yan may natamo? Ewan natin. Hindi natin alam. Reaction ko yun. biyaya. Nag-umpisa sa kalakalan ng bansang Mexico at Pilipinas sa Ito. May 31, 1606, Black Nazarene statue brought to Manila by Agustinian Recollect friars, mga praile. Acapulco ang orihinal na imahe ng Nazareno na nakarating sa bansa noong 1606. Inukit ito ng isang Agustinong pari. Yung kahoy niya, kahoy sa Mexico, kaya medyo yung kulay niya, Mexican. And since nung pagta-travel daw po nila, medyo nasunog yung galyon na pinagsasakyan, kaya medyo nangitim yung, o nasunog yung kahoy na imahe ng Nazareno. Pero nantindihan na preserve Sa mga paring Agustino, sa Intramuros na nagkanlong sa imahen, inilipat sa simbahan ng Quiapo ang pangangalaga ng Nazareno. 3 beses sa isang taon inilalabas para iprosesyon 3 beses pala sa isang taon. Kala ko tuwing January lang. ang imahen mula sa simbahan ng Quiapo. Tuwing Biyernes Santo, Bagong Taon at ang kapistahan nito tuwing January 9 na January 9 nga, tama. dinagsa ng milyon-milyong deboto. Ayon sa pamunuan ng simbahan ng Quiapo, bahagi na lamang ng orihinal na imahen ang ipinoprosesyon sa kapistahan. Hindi naman natin pwede yung buong original ay... Okay. So, hindi na yung buong original lang nilalabas. Yung fake na fake. So, fake healer kayo. Joke lang Tuloy. Ilabas kasi masisira talaga. So, may mga bahagi na yan. Parang putol-putol na. So, yun pala yan. Makes sense. Kumbaga sa, ang tawag dito, yung mga nasa museo, di ba? Merong tinatawag na replica. Ayan, so yung replica na lang siguro, tapos may part na lang sila nilalagay. Halimbawa, yung kamay, nahihiwalay. Ang tawag po na dyan, Transformers. Tuloy. Naman ang kasaysayan ng mahal na Poong Nazareno at sa loob ng maraming taon, lalo pang tumitibay ang pananampalataya ng mas maraming Pinoy sa Poon kahit hindi Biyernes o Pista. Abner Mercado, ABS-CBN News. Ayun. So, yun po yung ano natin dyan. Mag-iiwan tayo ng katanungan. Kayo po ba deboto ng Poon na Black Nazarene? Diba? Kung kayo po poon, paki-comment po dito kung ano po yung inyong natamong biyaya. At kung hindi naman, ano po yung gusto nyong matamo sa kanya? Diba? Ano po ba yung hinihiling natin sa Panginoon? Ba't tayo patuloy na nananalig? So, yun yung ating katanungan. Medyo malungkot tayo. Januaring malungkot.
araw ewan ko po, basta pagpasok ko ng January po malungkot sa akin. Ayan, 3 po kasi nawala sa buhay ko sa buwan ng Enero. Ayan, so chill-chill lang. Okay? Habang yung iba masaya, edi magsaya kayo, mga motherfucker. So maraming salamat po mga kalapit and stop recording.